atin na matutunghayan the biggest poverty porn star sa balak ng history ng Pilipinas. The biggest groomer, mga kahombre ko. The biggest clown. The clowns of all clowns. The legendary clowns, mga kahombre ko. Kalingap Rab, Team Kalingap. Palakpakan ang mga putang inihan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Rab Bonnie James Matubang o mas kilalang si Kalingap Rab ay isang Filipino vlogger at philanthropist na nakilala sa kanyang gawaing kawang gawa, particularly sa Bicol region. Meron itong 295,000 followers sa TikTok, 3.5M subs sa YouTube, almost 5 million followers sa Facebook. Nagsimula ito bilang isang reactionist kung saan nagre-react ito sa iba't ibang mga content ni Val Santos Matubang. Papa niya yan, mga kahombre ko. Ayos pala eh. So, solid man. Tapos gwapo din siya. So, talagang makakakuha to na malulupit at madaming mga viewers kasi mukhang magaling din siya, no? Sino mas gwapo sa ating dalawa? Wow! Hello guys, welcome to this channel. So, sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po palang panganay anak ni Kuya Val Santos Matubang. Sinabihan nila ako na gumawa ng content para may upload sa channel na ito. Para makatulong na rin ako to make this channel alive and more active. So my mom and my dad told me to make a reaction video about sa mga na-upload ng aking tatay sa kanyang main channel. Bakit nga ba natin kino-content si Kalingap Rab? Merong isang netizen na nag-chat kay MG ukol sa modus daw di umano na ginagawa ni Kalingap Rab. Get ready! Baka makonsider nyo yung content, Boss MG, yung content creator na Kalingap Rab na may 3M followers. Yung content nila, tutulungan mga magagandang dalaga pagkatapos ibubugaw, ilalove team sa mga kagrupo nila ng sapilitan. Nagdidelete sila ng mga negative comments kaya hindi halata yung modus nila. Okay, sige. So, sabi ko, sige nga, subukan natin, tingnan natin, mga kahombre ko, ha? Go! Tumigil ito sa pag-reaction video niya at nagsimula itong mag-upload noon ng una niyang vlog na nag-resign ito bilang isang animator upang tulungan ang ama na tumulong sa mga mahihirap. Sabi ko sa inyo eh. Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Kung gusto mong tumaas ang iyong followers na napakadali, poverty porn is the key, mga kahombre ko. Yung tipong walang-wala namang mawawala sa'yo. Yung tipong tutulong ka lang puno ng merong camera, tapos puta guys, bukas 1 million followers ka na. Grabe. Sino bang linoko mo dyan, MG? At napapalibutan ka na ng mga nanlilimos ng GCash sa comment section mo. Yun lang yon, ha? That's it. Tulad ng naman itong vlogger, sinunda ni Rab ang yapak ng tatay niya kung saan nagsimula na rin tong gumawa ng content ukol sa pagtulong sa publiko. Dapat dito, mga kahombre ko, may napakalaking estatwa tong mga to. Like, sobrang grabe. Ang tindi po nilang tumulong. Pero ang tanong, magkano ba balik sa kanila nito? Di ba? Magkano yung binabayad sa'yo? Binabayad sa'yo? Ito po ang mga content nyo. Ginagamit niya po kung sino-sinong mga mahihirap na mukha dito, no? Natulong naman talaga. Pero mukhang mas matindi po ang balik dito, mga kahombre ko, kasi ang tataas ng views, oh. Kung ang binigay niya 10,000, ang balik sa kanya 40,000. Ano yan? Ano masasabi niyo, mga kahombre ko? Why would anyone pay you that much? Okay? Why? Tama, di ba? Nasa tamang daan ka, di ba? Ayun nga lang, matindi po ang kahihiyan ng mga tinutulungan niya, mga kahombre ko. Matindi po ang kahihiyan kasi habang buhay na yan, nakapaskil dito. Plus, most probably, yung iba sa pamilya nitong mga tinutulungan niya, no, ay hindi sang-ayon dito. Kasi kahihiyan din to sa isang banda, mga kahombre ko, ha. Itong mga ganito. So,
We need to be careful, lalo na pag bata yung tinutulungan mo, hindi ka sure kung okay lang yan sa mga pamilya nila. Hindi ka sure. Hindi rin tumagal, nag-upgrade ang content ni Rob kung saan naisipan na nitong bumuo ng grupo niyang Team Kalinga. Kabilang din sa kanilang mga content di umano ang pagtulong sa iba't ibang mga menor de edad at ibubugaw nila ito sa kanilang mga miyembro ng grupo na higit mas mataas pa ang edad. Dahil dito, naisipan namin pumunta sa Reddit, ang aming kaibigan na Reddit, Walang tayo, MG. upang malaman kung ang mga tao doon ay may nasasabi sa kanya. Basahin natin mga kahombre ko. Sa mga hindi nakakaalam, ang Reddit ay isang social media website na very friendly kay MG. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kung saan dito madalas nagkakaroon ng balitaan at talakayan sa iba't ibang mga isyong nangyayari. Totoo ang mga tao dito at malawak mag-isip. Real talk yan mga kahombre ko. Lupet, tol! Merong mga naging sari-saring post ukol kay Kalinga Rob, mga kahombre ko. Kung saan sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano mga naisip nyo kay Kalinga Rob? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Enabler na mga groomer yan. Yung mga tinutulungan nila, love team sa mga kapwa YouTuber at mas maganda ex niya. Yan din napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan nilang teenagers sa sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas na. So, ewan ko lang mga kahombre ko, this is very sad, no? If may halong manyakan pala to, if totoo nga ito. Tama? Kailan, tol? Kailan ko ginawa yun? Ito, ginagawa ko na ngayon. Hindi, Kalinga Rob, Tots, pinakakupal na charity vlogger na napanood ko sa buong buhay ko. Manggagamit ng mga minors na tinutulungan niya sa Cam Norte at sa ibang probinsya. Partida, may asawa at anak pa yung vlogger na yan. Tapos hindi nila tinitigil ang pagpapalove team sa mga tinutulungan nila with Kalinga team members na hindi mapagkakatiwalaan ang itsura gaya ng boss nila. Uy, Mga ipokrito! kadiri ang kupal na yan, poverty porn, plus mga may itsurang tinutulungan para mamanipulate. Di ako magtataka if may nabembang na yan off-cam na minanipula nila. Poverty porn! Tsaka parang ang yabang niya dyan sa lugar nila. From what I can see so far, he is self-righteous kasi nga kaya niya magpagawa ng bahay, etc. Tapos nung humina sila sa poverty porn, nag-try silang mag-pair ng mga minors sa mga team Kalingap. Kadiri lang, posible na may nangyayaring ibang activities dyan off-cam. A wolf in sheep's clothing. Kalinga Rob, poverty porn YouTuber, a groomer and pedo also? Been seeing his videos kasi yung nanay at tatay ko yung laging nasa YouTube nila. And boy, he is very cringy and sort of my groomer pedo vibes yung contents nila. Sa mga tinutulungan nilang Kalingap Angels ba yun? Anyone knows anything about him and his team? May chika ba sa kanila? Oh my God, pinapanood to ng nanay ko. Wala akong tea about him pero nakaka-cringe yung sinusubukan nila na may love team. May love team between sa tinutulungan nila na mostly minors tsaka sa mga staff nila na halos lahat pushing 30 na. Pero mas lalong iki yung tatay niya. Halos lahat ng babae na tinutulungan nung tinatanong kung may boyfriend ba, kung gusto bang jowain yung isa nilang sponsor na OFW, very matandang manyakis vibe. Not to mention yung poverty porn, pero medyo conflicted ako about that kasi legit naman na tinutulungan nila yung mga binavlog nila. Pero pinagkakakitaan din nila yan for sure. Yes, definitely. Sa views pa lang sa YouTube, panalo na yan mga kahombre ko. Ang dami kong nasabi kasi ayaw ng nanay ko na nagko-comment ako tungkol sa kanila. Kala ko ako lang yung nawirdohan dito. Poverty porn, ang taas ng views. Malamang, laki ng kita nito. Totoo yan. Totoo naman yun. Tapos yung clickbait nila ng mga minors sa videos, kadire. Kung ang mga puti may white savior complex, ito parang ganun. My God, mga kahombre ko, sagad to! Kalinga Rob, let's mass report this pedo guys. Hello all, recently ko lang nalaman itong YouTube channel na ito dahil sa mga tita-tita ko na napupuyat kakanood dito. Even with just few videos na napapanood ko kahit pahapyaw lang you can already tell na mga manyak itong mga to. Bukod sa poverty porn clickbaiting, yung mga titles ng videos nila artistahing dalaga at puros mga dalagitang babae yung featured. I went on this subreddit and Chika PH at meron na rin akong nakitang ibang post. Can we seriously do something about this? Maybe even report to the office of Senator Hontiveros? This is so alarming and concerning. Napakaraming nanonood at sinusuportahan ng maraming matatanda. Please reach out po sa mga gustong magsumbong sa office ni Sen Risa. Wow!
Super creepy. Like yung mga title ng vlog nila, isang magandang like what the F, parang fetish ba nila yung magagandang mahirap na nasa kabundukan tapos lalandiin nila na parang hero sila or whatever. Creepy. Sobrang cringe niyan. Ginagatasan mga OFWs. Pinag-love team yung isang kateam nila at isang menor de edad na babae na na-scout nila na naglalabada lang daw. At nakayapak pag pumapasok ng school. Sobrang cringe ng contents kasi halatang uncomfortable si babae pero need niya sakyan mga hirit ng guy. Pero trip na trip ng tita ko at nanay ko, kilig na kilig. Diyos ko. Even after calling out na grooming ang ginagawa nila, minor yung babae. 16 ata, then the guy is 29. Napag-aral na si girl, tapos ngayon kesyo worried si guy sa bagong school ni girl dahil maraming makakilala, sobrang binakuran yung minor. Ayan po mga kahombre ko, ang ating nasagap. Kayo, ano bang masasabi nyo dito mga kahombre ko? I-comment nyo naman dito. O, dali! Pero kung ako mga kahombre ko, ito lang ang mensahe ko sa Team Kalinga, no? At kay Rab ng Team Kalinga. Mga putang ina nyo kayo. Kung ako sa'yo, magpaliwanag ka sa mga tao. Kasi baka mamaya niyan, meron pa akong mahanap na iba at ispill ko yan dito, no? Kinakabahan yan. Baka lalo lang lumala yung sitwasyon at baka meron pa mga magsalita. Hindi ka sure, baka meron magsalita tapos magpapatunay na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari. Baka mapunta sa pangit yung karera mo. So for me, Kalinga Rob, kung ako sa'yo, itry mong magpaliwanag after ng video na to sa tao kung ano ba talaga ang totoo. Sa hindi, because I'm curious too. Ang importante, huwag ka nang magsalita at mag-sorry ka na lang. Tingnan natin. Nasa gitna lang naman tayo, ha? Napaka-bias mo sa akin. Tingnan natin kung ano ang mas matimbang. Yung sinasabi ng mga tao sa Reddit o yung magiging sagot ni Ram. Kalinga. One love with fucking vibes.